Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagsama-sama kamakailan ang mga in their running era sa Cebu Marathon 2026 kung saan ang isa sa mga runner biglang nagka-cramps o pinulikat sa gitna ng kanilang takbo. Maabot kaya niya ang finish line? Para sa daan-daang mga runner, all roads lead to Cebu, kung saan ginanap kamakailan ang Cebu Marathon 2026. Kabilang sa mga lumahok sa 21-kilometer category, ang mag-asawang OFW mula Canada na sina Gian at Regine. While running the marathon naman, everything went smoothly. Pero pagdating daw nila sa 15-kilometer mark, si Gian nagka-muscle cramps o pulikat. From calves sa hamstring ko, sobrang sakit. Parang hinihiwa siya. Natakot po ako kasi ang lala, it was twisting. Tinapangan ko na rin yung sarili ko. Kasi siguro nahihiya na rin ako. Then, may lumapit sa amin, runner, he helped Ace na mag-massage. Nag-o-offer sila ng any snacks para daw sa calories. Then, dumating yung medics. Matatapos pa kaya nila Gian at Regine ang kanilang half marathon? Ang muscle cramps ay biglaang paghigpit ng ating kalamnan. Madalas itong maramdaman sa ating binti, paa, hita, kamay o braso. Ang pinakamadalas na nagdudulot nito ay yung dehydration, pagkawala ng electrolytes katulad ng sodium, ng potassium, ng magnesium, ng calcium sa dugo, tsaka pagkapagod ng muscle. Kaya naman ito common sa mga marathon runner dahil exposed sila sa lahat ng risk factors. Merong prolonged exertion, tuloy-tuloy yung paggamit do sa muscle, fatigue, tuloy-tuloy din silang pinapawisan, so nawawalan sila ng tubig sa katawan. Kapag pinulikat ang isang runner habang tumatakbo, ano ba dapat gawin? Dapat bagalan muna, tumigil sa pagtakbo. Simulan na i-stretch yung muscle na affected. Tapos dapat ding masayihin ito, light massage lamang para dumalo yung dugo hanggang sa humupa yung sakit. Mag-hydrate din ng maayos pero huwag uminom ng purong tubig lamang dahil lalong bababa ang electrolytes mo sa dugo at pwedeng tumindi yung cramps. Samantala, nang unti-unti na raw humupa ang pulikat ni Gian, maingat daw nilang tinuloy ang karera. Yung 6 kilometers, nag-walk na kami all the way. Kasi nga, every time na nagtatry kami mag-run, nagka-cramps talaga yung hanggang thighs ko. At sa huli, Kinaya naman, natapos naman. After the race, I can still feel the pain pero doable. Sobrang saya po. Yung marathon, unforgettable siya kahit na ganun yung nangyari. dahil sa sobrang haba ng kailangan takbuhin, sinusukat talaga ng mga marathon ang tatag ng katawan at isip nating mga runner. Pero alam niyo ba kung paano nagsimula ang sport na ito? Ang marathon ay isang paggunita sa alamat ng isang Greek messenger. Pinaniniwalaang noong 490 BC, tumakbo siya mula marathon sa Greece patungo sa kabisera nito sa Athens para ibalita ang tagumpay ng mga Athenian laban sa mga Persian. Pero dahil sa haba ng kanyang tinakbo, matapos ito gawin ang kanyang tungkulin, siya'y bumagsak at binawian ng buhay. Ang pinakaunang 40-kilometer marathon naman, ginanap sa inaugural Modern Olympic Games sa Athens noong 1896. At ang Greek na si Spiridon Lewis ang kauna-unahang gold medalist sa naturang karera. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Batangas, may mga diver na lakas loob na sinalba ang isang pating matapos nung sumabit sa isang kitang o fishing line. Anong klaseng pating kaya ang kanilang sinagip? Na mag-fun dive kamakailan ang scuba instructor na si Ronnie sa Tingloy, Batangas. Ito ang kanyang nakita, isang kitang o fishing line. Siguro mga 100 meters ang haba. And then marami siyang kawil o meron siyang mga huli na isda. Yung iba patay na. At ang isa raw sa mga sumabit sa kitang, isang klase ng maliit na pating na may batik-batik ang katawan. Isang coral o marbled cat shark. Nung makita namin yung cat shark, naawa kami. Gusto namin pakawalan. We try to get the flies pero walang flies yung aming boatman. We try our best, no, matanggal yung kung kaya lang hindi kaya. May sasalba pa kaya ni na Ronnie ang nangihila ng cat shark? Kuya Kim, ano na?
Ang mga Atelomicterus marmoratus o coral cat shark mas maliit kumpara sa ibang mga pating. Yung average size na usually naabot nila is, o nakikita natin is nasa 47 to 55 centimeters lang po. Yung mga maximum size hanggang 70 centimeters. At kaya raw sila tinawag na cat shark dahil sa malapusa nilang mga mata. Sila rin ay mga bottom dweller. Nakatira sila sa ilalim ng dagat kung saan kumakain sila doon ng maliliit na isda, hipon, alimango, at pusit. Nocturnal din sila. Ibig sabihin, sila ay mas aktibo sa gabi. At kahit sila ay mga pating, hindi sila banta o delikado sa mga tao. Wala pa tayong nakitaan ng mga incident na naging aggressive itong mga klase ng mga sharks, kahit na karamihan sa mga ito is ini-exploit para sa aquarium trade. Dahil sa pag-exploit sa mga ito, pati na rin sa pagkasira ng kanilang tahanan, near threatened o malapit ng mga anib ang mga coral cat shark. Ayon sa IUCN o International Union for Conservation of Nature. Kaya naman ganun lang daw kadesdido na Ronnie na maisalba ang nakita nila sumabit na coral cat shark. Yung kasama ko, sinat na lang niya yung line. Kasi mahina na rin yung shark. Hanggang sa ligtas nila itong naalis sa kitang. Buti nga't napakawala namin kaagad. Kasi kung hindi, baka mamatay din yan, sayang. Maliit man ang mga coral cat shark, may mahalagang papel sila sa ating kadubigan. Kaya na lang ng mga pating na ito na mas maliit pa kaysa sa mga coral cat shark. Katunayan sila may hawak ng world record para sa pinakamaliit na pating sa buong mundo. Kung mahirap tukuyin kung ang isang maliit na species ng pating ay matured o fully grown na, may tatlong contender para sa pinakamaliit na shark species sa mundo. Una, ang dwarf lantern shark o Ethmopterus perili. Ang mga lalaking pating na ito ay nasa 16 hanggang 17.5 centimeters lang ang haba. Habang ang mga babae naman ay nasa 19 hanggang 20 centimeters. Bago na-discovery ang dwarf lantern shark, ang record holder ay ang spined pygmy shark. Ang lalaking spined pygmy shark ay 15 centimeters lang ang length. Habang ang babae naman ay nasa 17 hanggang 20 centimeters. Contender din sa world record ang mga pygmy ribbon-tailed cat shark. Ang mga male pygmy ribbon-tailed cat shark ay maaaring humaba lang ng 18 to 19 centimeters, habang ang mature female naman ay nasa 15 to 16 centimeters lamang. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nilalamig na ba ang lahat? Kung sa Metro Manila, pinakamababang temperatura ngayong amihan season ang naitalang 19.6 degrees Celsius kanina. Sa isang lugar sa Russia, heaviest snowfall sa loob ng 6 na dekada ang naitala. Ito ang eksena sa Kamchatka Peninsula sa bansang Russia sa linggong ito. Ang mga sasakyan nakaparada, halos malibing na sa makapal na niebe o snow. Hindi na rin makalabas-masok ang ilang residente sa maraming gusali. Na-block na kasi ng naglalakihang snow drifts ang mga entrance o pasukan nito. At ang ilan naman sa mga ito halos sing taas na ng mga establishmento at gusali. Ang ilan naman, para lang makauwi, kinailangan pa munang magukay ng kanilang madadaanan. Ang snowfall sa Kamchatka sa linggong ito, record-breaking daw. Ito na rin kasi matuturing na heaviest snowfall sa nakalipas na 6 na dekada. Ayon sa eksperto, bunsod daw ito sa malamig na hangin na nagmula sa Arctic. The temperature structure of the entire atmosphere is changing because of climate change. So this is why the jet stream is becoming more unstable, and this is then the reason why these Arctic air outbreaks can occur more frequently. Ang lamig umabot pa sa kanilang kapitbahay sa China. Sa katunayan, nitong Martes, muling umulan ng niebe sa Shanghai matapos ang halos 8 taon. Pero may ideya ba kayo kung ano ang snowiest country sa buong mundo? Kuya Kim, ano na? Ang world's snowiest country hindi Russia, hindi rin China, kundi ang bansang Japan. Sila ay nakakatanggap ng napakalakas at regular na snowfall taon-taon. May mga lunsod dito na umaabot sa mahigit 10 meters ang snow sa isang winter season. Noong 1927 naman, naitala sa Mount Ibuki ang world's deepest snow cover. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, marami ang humanga sa isang animal rescuer mula po sa Parañaque City.
na hindi nag-atubiling tulungan ang isang asping tinubuan ng napakalaking tumor. Mapapasabi ka ng faith in humanity restored. Aba, sa kwentong ito, Kuya Kim, ano na? Ang Animal Rescue Center na to sa Parañaque na tinayo ni Raven. Ang nagsisilbi ngayon tahanan ng aspi na si Faith. Si Faith masayahin at puno ng buhay. Malayong malayo sa kung paano siya ni-rescue ni Raven nito lang January 11. Si Faith nilapit daw kay Raven dahil sa napakalaki nitong bukol sa tiyan. Sa tagal ko pong nagre-rescue, siya po yung may pinakamalaking tumor na nakuha ko. Kaya sobrang naawa po ako sa kanya. Kaya minessage ko po yung nag-comment para po makuha po siya kaagad. Agad siyang pinakonsulta sa isang veterinaryo. Sinabihan po ako na 50-50 nga daw po yung surgery kasi ang lala po na kalagayan niya. At kailangan din po salinan po ng dugo bago po mag-undergo ng surgery kasi pwede pong hindi na po siya mag-isip dahil nga mababa na po yung dugo niya. Sumailalim si Faith sa isang operasyon. Ang tumor na tumubo sa kanyang tiyan, natanggal. Sabi po nung vet, around 5 to 6 kilos po yun. Ang tumor ay isang bukol o abnormal na paglaki ng tissue sa katawan. Maaari itong benign o yung hindi delikado, o malignant o yung cancerous at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Ang isa sa pinakamalaking tumor na naoperahan sa kasaysayan, isang ovarian tumor na tinatayang 303 pounds ang bigat. Natanggal ito sa Stanford Hospital noong 1991. Ang may hawak naman ng Guinness World Record para sa pinakamalaking bone tumor, isang taga-India. Ang malignant bone tumor na natanggal mula sa kanyang femur, tumitimbang na 36.6 pounds. Samantala gumagaan man daw ang pakiramdam ni Faith matapos matanggal ang kanyang tumor. Ang kanyang vet bill, mabigat naman daw sa bulsa. 80,790 pesos. Pero hindi ito inalintanan ni Raven. At sa halip, nagdoble kayod na lang siya para mabayaran ito. Nag-business po ako ng mga pet products and nag-endorse din po ako ng mga products. So, kahit paano po, naka-cover po ako ng vet bills niya. Marami rin daw ang nagpaabot ng tulong. Marami po nagbigay ng help. At makalipas ang 2 linggong pananatili sa klinik, ang dating matamlay na si Faith, maliksi na ulit. Parang wala pong nangyari. At parang sobrang ginhawa niya po. Nakalabas na rin po siya sa vet. Sa ngayon po, yung ginagamot na lang is yung pinaka-wound or yung sugat na lang po. Inaantay lang daw ni Raven ang resulta ng sinasagawang biopsy sa nakuhang bukol kay Faith. Titingnan po kung kailangan pa siyang mag-chemo. Plano rin daw niya magpatayo ng mas malaking shelter para sa mga rescue animals. Nag-iipon-ipon na po para mas makabili ng mas malaking lupa. If there is less number of stray animals, there is also less cases of this kind of animal abuses dahil yung contact is less din. Maganda na ipagpatuloy natin is spay and neutering because it helps not only the animals but also the general community. Ang mga stray animals, danas ang hirap sa buhay sa kalsada. Mabuti na lang may mga tao na gaya ni Raven na may malaking puso para sa kanila. Handa silang tulungan, gumaang lang ang mabigat nilang dinadala. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Nahuli kam sa dagat sa Mindanao ang isang uri ng alimango na tila stuck sa isang lata ng sardinas. Nakakaaliw man sa unang tingin pero alam nyo bang isa ito sa mga nakakabahalang epekto ng irresponsableng pagtapon ng basura? Kuya Kim, ano na? Basta ang latang ito, abay gumagalaw mag-isa. Pero kung titignan maigi, yan ay dahil dito naglulungga ang isang hermit crab. Ang video kuha ni Ronnie habang papauwi raw sa kanilang tahanan sa Surigao del Sur. Ang mga hermit crab may malalambot na abdomen at umaasa lamang sila sa mga inabandonong mga shell para sa kanilang proteksyon. Pero marami sa mga hermit crab na pipilitang magtago sa mga artificial shell. Ang kaso marami sa mga yan gaya nitong lata, basura ng tao. Napakadelikado rin ito lalo't ang mga lata may matatalas na bahagi. At alam niyo bang hindi lang ito ang maaring masamang epekto ng hindi wastong pagtapo ng basura? Ang littering o hindi wastong pagtatapo ng basura, hindi lamang nagdudulot ng polusyon. Maaari din itong maging banta sa mga hayop. Ang mga plastic na basura sa ating karagatan, maaaring maka-injure ng mahigit 600 species ng hayop na nabubuhay sa dagat o malapit sa dagat. Kaya huwag basta-basta magtapon ng basura. Sapagkat ang ating kapabayaan, dulot ay panganib sa kapaligiran. Ang responsableng pagtatapon ng basura, simpleng hakbang para maprotektahan ang kalikasan at mga nilalang na umaasa dito. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.